Ciao raga, gusto na ga? Allora, makinig na maigi ha kasi importante ang info na i-share ko sa iyo. Baka kasi ikaw ay nakatanggap din ng garning klase na text message o kaya naman ay ng email. O baka naman isang araw makatanggap ka din ng garning klase na text message or email. Maigi na malaman mo kung paano mo ga ma-check kung yan ga ay legit o hindi. Kasi maraming mga messages, emails na natatanggap na hindi mo malaman kung yan ga ay legit o hindi. Kaya maigin na matuto ka na mag-check, na mag-verify para sa gayon ay maiiwasan mo na mabiktima ka ng mga scam. Gaya ng natanggap na text message na galing daw kay IMS. Medyo bigla kang mag-aalala kapag natanggap mo ang garning klase ng text message. Kasi sabi, galing daw kay IMS. At para maiwasan daw na ma-revoke ka or ma-stop or maputol yung benepisyo na natatanggap mo galing kay IMS, kailangan daw na mag-adjourn na ka. Kailangan daw na ikaw ay mag-update ng iyong dati, ng iyong personal details or details man doon sa link na sinasabi nila na dapat na pupuntahan mo. Unang-una, pagka nakita mo na ito ay galing kay IMS, syempre, iisipin mo agad ay legit ba ganyan o hindi. Ang isa pa na i-check mo agad na dapat na marunong ka ay yung link na ibinibigay nila. Kasi pansinin mo ha, ang extension kasi na ginamit nila dyan ay .com. Samantalang ang official website naman ni IMS ay .it. Diga yung kanilang official website ay ims.it. So makikita mo na agad na yan ay .com. For example, hindi mo agad napansin, na-click mo. Pagka ang iyong gamit na personal computer or yung PC ay merong antivirus, garning klase ang makikita mo, ikaw ay aabisuhan. Sasabihin na suspeto daw yung binubuksan mo na website. Kaya sasabihin sa iyo na mag-ingat ka. So pagka ikaw ay minakita na ganyan, maigi na i-click mo na lamang yung torna indietro. Kung sakali naman na click mo pa rin yung visita comunque, ay kailangan na magiging maingat at basahin mo kung anong nandoon sa loob ng website na iyon. Ngayon, kung sakali na sa cellphone mo nga natanggap yung text message, sa cellphone mo rin na-click yung link na binigay nila, and then wala ka nakita na ganyan na warning sa iyo. So, ang makikita mo dyan, subito ay ginagamit din nila yung logo ni IMS. At ang sabi pa ay, ito daw yung sito officially ni IMS. Pero mapapansin mo pa rin na yan ay .com pa rin. For example, na hindi mo pa rin napansin, na-click mo pa rin. Ang sunod na makikita mo naman ay garne. So dito ka na dapat na magiging vigilant. Hindi ka nila hihinga ng iyong personal details. Gaya na hinihingi ang iyong name, surname, yung birthday mo, pati nga codice fiscale, yung telepono mo, at saka pag initingnan mo pa sa bandang baba, doon pa sa ibang pasi pa, ay hinihingan ka pa ng dokumento mo, ng karta d'identità. Kapag kaganyan, dapat ay titigil ka na. Okay, huwag mo nang itutuloy-tuloy. Kasi, kung makikita mo kung ikaw ay marunong na mag-check, ito dapat ang makikita mo. Kapag ka may isinend na text o kaya naman ay email si IMS, kapag kinilik mo yung official na link na binigay ni IMS, ikaw ay dadalhin doon sa kanilang official na website. At makikita mo na yung extension ng official website ni IMS ay .it. ims.it. Yan dapat ang makikita mo. Okay? Kasi nga, pagka .com, ibig sabihin, hindi yun official. Tandaan mo rin na kapag ikaw ay nasa official website ni IMS, para ikaw ay makapag-update halimbawa ng details doon, para ikaw ay makapag-check ng mga beneficiaries mo doon, kung anumang status, pag nandoon ka sa official website ni IMS, kailangan na ikaw ay maglalagin muna. Okay? Kasi, hindi ka makakapag-update ng iyong mga details kung hindi ka maglalagin. So, alam natin kapag ka maglalagin, garne ang makikita mo. Diba? Either na gamitin mo yung speech, etc. para ikaw ay makapag-login. Kaya raga, magiging maingat. I-check na maigi, lalo na yung links na natatanggap. Dapat ay ikaw ay vigilant sa pag-check niyan kasi baka mabiktima ka ng scam, makuha yung mga personal details mo, pati yung mga details mo minsan sa bangko, nakukuha nila pati yung pera doon. Kaya dapat na maging maingat. Isa pa na best practice ay doon mismo sa official website ni IMS ay i-check mo yung tungkol diyan sa mga fake na SMS na ipinapadala nila. Ang tawag nga nila diyan sa article na inilabas ni IMS ay yung smishing daw dahil isang form yan ng phishing na kung saan ay yung mga fake na messages na yan, SMS ay pinapadala na nagpapakilala na sila ay si IMS daw. Makikita mo din yung iba't ibang mga types, okay, yung mga examples ng mga SMS na ipinapadala.
At makikita mo na mismong yung example natin yan ay naandyan din sa official website ni AIMS. At marami pa dyan makikita mo yung iba-iba pa na mga samples ng mga SMS na fake news na mga nang-i-scam na pinapadala sa mga tao. Kaya i-check mo yan. Yung link niyan ay inilagay ko dyan sa description. Ayun Raga, umaasa ako na nakatulong sa iyo ang info na content ng vlog na are. Sana ma-share mo rin sa iba para sa gayon, baka sila ay nakatanggap din ng ganyan na klase ng message ay ma-inform din natin sila para maiwasan na marami or magkakaroon pa. Lalo na kung halimbawa na sa pamilya mo or mga kakilala mo ang mabibiktima ng mga nang-i-scam na iyan. Yun Raga, maraming salamat sa panonood mo. Ala proxima.